ito po ba ay nataon lang o itinaon? Ano ba? Halata na ba masyado, Prof? Ah, talagang tinaon yan para yung kay Marcoleta eh. All of a sudden, nagkaroon ng, what are the chances na you will be arrested at the start of the impeachment? Ito, what are the chances that the former Senate President, whom they ousted illegally, will now be the subject of a investigation that something happened 7 years ago. So, makikita mo na talaga naghahanap kung ikaw ay kritiko ng administrasyon na meron kang bahid, yung bahid lang hindi pa dumi. Eh talagang pipilitin nila at pipilitin na magkaroon ng kwento at imbestigahan. Tsaka yung sinasabing bakit mo pa isa sa publiko ito, una sa lahat, inabsuelto na nila agad si Secretary Vince Dizon. So yung pagiging mabigat nito para banggitin talaga sa publiko na dapat imbestigahan, parang andun po ba or wala na kailangan talaga ibuyangyang doon at parang may involved kasi itong issue na ito na naging issue na ito dati pa, no, at nakaladkad yung pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano. So kumbaga hindi mo talaga maihihiwalay yung pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano sa 2019 SEA Games. Ito po yung nangyari na sa kasagsagan ng impeachment trial at sa nakatakda niyang pagwi-witness at nung mapitik siya dahil doon sa parang bad taste yung pag-request niya na baka pwede akong unahin na maging witness, Prof. Tama yun, no? Ang dapat maintindihan ng public, kaya siya naging chair niya dahil DFA secretary siya at ang treatment ng DFA noon na ito'y isang international event na kailangan ng DFA ang maging nagli-lead ng effort. Ngayon, yung ginagawa nila na i-release publicly, pwede ka naman mag-imbestiga na hindi mo sinasa publiko yung intent mo na iimbestigahan. Saan napunta na yung equal protection, no? Dapat yan, tahimik nilang ginagawa at kung investigative phase pa, para rin yan yung sinabi na mag-iimbestiga kami pero ilang buwan na dun sa mga kilalang mga involved sa flood control na minsan magpapile ng kaso, minsan nasa investigation phase pa. So makikita mo talaga weaponized ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno laban sa kritiko. Opo, kumbaga may sort of messaging dito na ito yung gagawin ko mag-ingat ka, parang yung chilling effect. Prof, parang ganito yung nagiging ito yung nagiging trend ngayon sa gobyerno na magpapalabas sila, magpe-press con sila, bibigay sila ng pahayag sa publiko, lalo na doon sa mga issue na halimbawa doon po sa pagkakaroon ng majority, doon sa pagpapalit ng liderato. Bigla na lang natin naririnig ng mga ganito o biglang galing sa pagiging hinog na, magpa-file na, tapos nung paglipat medyo naging hilaw na ulit. Parang ganito rin, Prof. Pero alam mo, yung dun sa lumipat, may sword of Damocles na nakahanga. Kasi nagsalita ngayon na hindi ibig sabihin na lumipat ka, wala na yung kaso mo. So kung hindi ka susunod, kung magiging independent-minded ka, wala. Talagang kikikilin at talagang ilalagay ka sa lugar. Makikita mo yun na decimate na yung yung opposition sa Senado and yet tama dun si Senator Pia Cayetano yung sinabi niyang I will stand for you. Anyone who is being harassed, I will stand for you. I was expecting a reaction but the majority was very quiet. So makikita mo yung impact ng pangingialam ng Malacanang sa Senado. Idadagdag ko rin, Admar, no? Makikita mo yung kumpas. Kunyari, mag-a-announce yang si Matibag, makikita mo, sasaluhin ng spokes. Tapos lalabas yung PR sa mainstream media. Tapos makikita mo, malaki ang buzz
dahil yung kanilang troll na either offensive or defensive, talagang maglalabas at mag-share ng mga kwentong yan. So talaga may kumpas. At yung kumpas na yon, talagang makikita mo, kung hindi ka susunod, talagang iipiting ka. Opo, dito naman tayo sa impeachment po, no? Lumalabas po sa inyong survey, pati sa ibang survey, na natiling mataas ang presidente na ngayon ay nasa impeachment trial na humaharap sa akusasyon ng betrayal of public trust. Parang hindi tumutugma, Prof. Alam mo, hindi naman kami nag-uusap yung mga survey firms, iba-iba yung methodology namin, pero makikita mo what the trend that sticks out is siya pa rin, si VP Sara pa rin ang most trusted, most approved, di ba? Tapos yung presidente na kung saan siya ang kumukumpas ng lahat ng ganito, ay makita mo talagang dumadaos-os. So, dapat siguro tingnan nila yung public opinion dahil 4 na taon nang talagang pinipiga si Vice Presidente Duterte, at sila ang may hawak ng lahat ng makinarya. Whether police, whether NBI, whether ahensya ng gobyerno, talagang pag nagustuhan nila, sige. Pero makikita mo nga yung in reverse, ano yung opinion ng taong bayan. At doon lumalabas na makikita mo, despite of what is happening, hindi dumadaos-os ng malaki si Vice Presidente Duterte na ine-expect ng lahat because bugbog na nga, bababa na. Opo. Dito po sa impeachment ngayon ng pangalawang Pangulo, naging even na po ba yung at least ngayon makakapagbigay na ng pahayag ang depensa kumpara dati? Nakikita nyo, kasi dati talagang one-sided yung naririnig natin kasi pinili po ng pangalawang Pangulo na hindi humarap kasi parang meron ng conclusion talaga doon sa Kamara, sa investigasyon, tapos yet mataas pa rin yung kanyang rating, pinakamataas pa rin po. Ngayon na merong impeachment trial na nabibigyan na sila ng pagkakataon na makapagsalita, do you think na makakabawi na ito? Kasi alam natin, tanggapin natin na meron talagang pagbaba din sa ng pangalawang Pangulo along the way. Kumbaga may epekto din yung mga paninira sa kanya, though siya pa rin yung pinakamataas. Pero ngayon na pantay na, nakakapagbigay na ng pahayag ang depensa na panig sa pangalawang Pangulo, naasahan nyo po ba na tataas itong kanya pong rating? Well, depende siguro kasi makikita mo ang prosecution talagang after every impeachment court hearing, sinasabayan nila ng press conference. At dun sa press conference, pag kinumpare mo yung nangyari sa hearing, magkaiba. Dun sa press conference, nagko-conclusion na sila. Wala pa namang conclusion sa trial. So, makikita mo yung paggamit ng propaganda sa press conference at yung ebidensya. Makikita natin sa charge number 4, wala ako sa pag-assess ko dun sa nangyari, doon sa digital forensic, hindi naman siya expert. So makikita mo, mali nga yung sinabi niya na galing sa Meta yung video. Hindi naman tama yon. Ang video ay nangyari sa Zoom, no? So anything na pag hinanap mo yung original, sa Zoom ka pumunta. Tama? Pangalawa, wala siyang personal knowledge dun sa nangyari, na tingnan lang niya. At nung in-interview niya yung mga randomly, yung mga naandun, 42 people were there, hindi consistent yung pagtatanong niya. Yun namang si Attorney Lotok, ang daming, ngayon lang ako nakakita na NBI na hindi masino sa typographical error. May typo error sa PINA, may typo error sa affidavit. Tapos nung tinanong siya, ang investigation lang niya kay BP. Hindi niya tiningnan yung
allegedly yung tatlo. Wala namang complaint yung tatlo. So sa akin, ang suma total ko, napakahina ng dalawang witnesses. Ang problema, Admar, hindi naman yung sistema na pinagsang-ayunan ng dalawang parties, tatapusin muna si prosecution doon sa apat bago papasok si defense ng kanilang evidence. So yung nagagawa lang, nagre-rebut lang sila, nagka-counter sila, pero hindi sila nag-o-offer pa ng evidence. Kaya yung kunyari dyan sa grave threat, ipopospone mo muna ang iyong judgment, matapos yung apat, tapos magpe-present si defense ng kanilang evidence or witness, no? Telling yung hindi pagtawag kay Yusek Lopez at saka dun sa Sergeant at Arms ng House, yung nagsabi kay Yusek Lopez na ililipat siya sa Women's Correctional. Nagtaka ako bakit inalaw nila ng withdrawal, no? Kasi si Yusek Lopez was a hostile witness. So hindi ka lang basta naglilista doon tapos only to say na dahil sa redundancy, surplusage, hindi na namin siya tatawagan. Hostile witness nga kaya nakakapagtaka. Pero ganun yung takbo, tapos biglang si Matibag, ako, ipupusta ko sa inyo, si Matibag, sasabihin niyan, may assassin. May kinontract na assassin, pero hindi niya masasabi dahil national security. So ano yon? Propaganda. So kung naghahanap tayo ng evidence at gusto natin maging patas sa issue ng grave threat, na ang grave threat naman ay hindi impeachable, mahina yung Article 4. No? Kaya tingnan natin, pag-usad nito, critical yung pinag-usapan na magdedebate sa Lunes tungkol dun sa BIR, sa SALN at sa AMLA, kasi yung kung ano man ang decision ng impeachment court, dun tatayo yung tatlong charges pa na naiiwan. Opo, doon po sa pagbawi ng marami, parang 6 o mahigit pa na mga witness, para po sa messaging po, negatibo ba yon sa, lalo na sa panig ng prose? Kasi kung iisipin mo, napakahaba na nitong pinanggalingan nitong impeachment na ito, nanggaling pa ito doon sa Kamara, ang dami na nila. So kumbaga, dapat, kung iisipin mo kung gano'n katagal, napaghandaan na nito, lalo na yung pagpili ng mga magiging testigo, tapos at the end, sasabihin mo lang na redundant. Hindi ba nila naisip yun along the way? Kung same lang din naman yung sasabihin or ipupunto nila, napakarami nilang mga abogado, o sadyang pang-bluff lang ito dahil para magmukha na, napakaraming mga testigo laban sa pangalawang pangulo. Ako ang tawag ko doon, propaganda